Mga inutil, ano pa ba ang ginagawa niyo dito? Bakit nakatunganga lang kayo dito? Galit na sabi ni Stephen sa 10 tao na binayaran niya. Isang grupo ito, ni-recruit pa niya ang mga ito galing sa perya, sa isang horror booth para bantayan ang lighthouse na ito para walang maglakas loob na pumasok dito. Mula nang nakatakas siya sa mental hospital 1 taon na ang nakakalipas, napagpasyahan niyang gawin lungga ang lugar na ito. This lighthouse is owned by his distant family at ginawa ang lugar na ito para sa mga gawain ng isang kulto. Pero matagal na yun, almost 20 years na siguro ang nakakalipas mula nang nadiskubre ng mga awtoridad ang mga hindi kaaya-ayang gawain sa lugar na ito kaya pinasara ito. Kung walang malalim na pag-aaral, hindi talaga malalaman ng kung sino ang nakaraan ng lugar na ito. Hindi naman pwedeng ipag-iba ang lugar na ito dahil malaking pinsala ang mangyayari pag nagkataon. Nakatulong talaga sa kalikasan ang malaking estrukturang ito. Para sa kanya, perpekto ang lugar na ito para pagtaguan niya habang isinagawa niya ang plano niya. Pero kahit common sa history ng nakaraan dito, may iba pa rin na pumunta dito dahil sa maganda naman talaga ang lugar, pwede pang pumasok ang kahit sino, karamihan ay magkakabarkada na gustong mag-ghost hunting. Kaya ang ginawa niya, nag-hire siya ng mga tao na ang trabaho ay manakot para takutin ang kahit sino na maglakas loob na pumunta dito. May inilagay din siya na nakakatakot sa halos lahat ng kwarto para mas nakakatakot talaga ang lugar na ito. Kanina, nakita niya na nakabukas ang pasukan, impossible naman nakalabas na si Christel, kaya naisip niya na baka may mga dayo na naman ang nakapasok sa loob at baka plano na naman mag-ghost hunting ng mga ito. Mga inutil. Hindi ko kayo binayaran para humilata at magpapasarap sa buhay dito. Nakatakas na nga ang anak ko at wala man lamang kayong ginawa para tulungan ako sa paghahanap dito. May mga nakapasok na naman dito na wala kayong kaalam-alam, naghahanap na naman siguro ng mga multo kaya pakitaan nyo para magtanda. Galit na sabi niya sa mga ito. Agad naman tumalima ang mga gising at isinuot ng mga ito ang costume ng mga ito. Ang mga sarap naman sa buhay habang natutulog, kailangan pa niyang paputukan ang mga ito para lang magising. Mabilis naman tumalima ang mga ito, iba't iba ang costume ng mga ito, may white lady, black lady at kung ano't ano pang nakakatakot na nilalang. May isang sa mga ito na napakalaking tao kaya ito ang kapre ng grupo. May dala din itong tabako na parang kapre talaga. Professional na mananakot ang mga ito dahil halos nasa horror booth na ang buhay ng mga ito. Hindi alam ni Grace kung saan siya pupunta, kung ano't ano ang nakikita niya sa bawat kwartong napasukan niya. Hanggang sa nakapasok siya sa isang kwarto na may kabaong, lalabas na sana siya pero may yapak siyang narinig kaya napilitan siyang bumalik sa loob. Hindi kasi siya makapaniwala sa nakita niya. Parang isang kapre ang nakita niya. Pero hindi din naman siya sigurado kung nakita ba niya o dinadaya lang siya ng paningin niya. Mukhang tama ang sinabi ni Helena, pinupugaran ng mga masasamang espiritu ang lugar na ito. Matatakutin pa naman si Christel, kailangan na niya itong makita. Kawawa naman ang baby niya. Maya-maya lang, tila naninigas siya nang bumukas ang kabaong na nasa loob ng kwartong pinasukan niya. Laking mata siyang naghintay na may lumabas mula dito pero wala siyang nakita. Lumapit siya sa kabaong, wala itong laman. Pero may nakita siya na isang costume na para sa isang Dracula. Napatitig siya dito. Mukhang magagamit niya ito. Pagkatapos lang ng ilang sandali, suot na niya ang costume ni Dracula. May nakita din siyang makeup kaya kahit hindi niya alam kung paano gamitin ang mga ito ay kinulayan na rin niya ang mukha niya na parang Dracula. Halos naubos niya ang foundation sa mukha niya kaya sobrang puti na ng mukha niya na parang galing talaga siya sa hukay. Tama na ito, para na akong si Dracula, ang sabi niya sa sarili niya pagkatapos ng ginagawa niya. Hindi naman siya naniniwala sa mga masasamang esperto pero kailangan maging handa siya. Oras na may makasalubong siya na masamang espiritu, pwede siyang magkunwari na masamang espiritu rin. At kung mga tauhan naman ng ama ni Christel ang makasalubong niya, tatakutan na lang niya ang mga ito para hindi niya kailangang pumatay. Hindi pa niya naranasan ang pumatay ng tao. Hindi siya katulad ni na Harvey at Brill. Mas may abilidad naman talaga si Brill kaysa sa kanya pero nag-alala siya kay Christel kaya kahit wala siyang kakayahan na katulad sa dalawa, hindi siya pwedeng tumunganga lang sa labas ng lighthouse na ito.
Maya-maya lang, lumabas na siya mula sa kwarto at maingat ang bawat kilos niya habang naglalakad siya. Napahinto siya sa paglalakad ng nakasalubong niya ang kapre na nakasalubong niya kanina. Nilabanan niya ang takot niya, nakipagtitigan sa kanya ang kapre. Ganito ba talaga ang kapre sa personal, na parang tao na naka-costume lang? Hindi siya dapat tumiklop, hindi dapat malaman nito na isa siyang tao. Dapat niyang panindigan ang pagiging Dracula niya. Nginisihan niya ang kapre, ipinapakita niya dito ang pangil niya. Hanggang sa biglang nagtatakbo ang kapre na parang takot na takot. Kunot-noo siyang nasundan ito ng tingin. Takot ang masamang esperto sa kapwa masamang espirito. Hindi pala totoo na ang kapre, nakatira lang sa malaking puno. Pero ang dahilan kaya natakot ang kapre, wala naman kasing Dracula sa grupo nila kaya paano nagkaroon ng Dracula? Grabe, ang pangit ng Dracula na yun, hindi maayos ang pagkaka-makeup. Totoong Dracula ba yun o make-up lang? Pero ang pangit talaga. Napagpasyahan ni Gray na buksan ang isang kwarto para tignan kung nandito si Crystal pero pagbukas niya, isang white lady ang sumalubong sa kanya. Sumigaw ito kaya napasigaw na rin siya. Pero hindi dahil sa natatakot siya kundi nagulat siya sa biglang pagsigaw nito. Talaga bang nakakatakot si Dracula kaya kinatatakutan ito ng mga masasamang esperto? Mabilis na isinara ng White Lady ang pinto. Hindi ba tumatagos sa pader ang mga White Lady? Ano ba talaga ang nangyari sa lugar na ito? Totoo bang mga masasamang espiritu ang nakikita niya o may costume party na nangyayari sa lugar na ito? Plano pa sana niyang buksan ang pinto pero mukhang pinigilan ng kapangyarihan ng White Lady na mabuksan niya ito. Napagpasyahan na niya ang magpatuloy sa paghakbang, kailangan na niyang makita si Crystal. Napahinto na naman siya nang nakakita siya ng isang pari na pugot ang ulo pababa ng hagdanan. Hawak nito ang ulo nito at parang lumulutang ito dahil sa kapal ng usok na nasa binababaan nito. Nilalabanan niya ang takot at nakatingin lang siya dito. Pero biglang nanlaki ang mga mata niya nang nahulog ito sa hagdanan. Napahiyaw pa ito sa sakit. Teka, multo ba ito? Bakit nasasaktan pa rin ito? Ano ba talagang nangyayari? Lalapitan sana niya ito pero may narinig siyang putok sa lower floor. Crystal malalaki ang mga hakbang niya, nilampasan niya ang nakahandusay na paring walang ulo at bumaba siya sa hagdanan. Mas lalo siyang nag-alala kay Crystal nang narinig ang putok. Samantala, hindi mapigilan ni Harvey ang magpaputok nang napatingin siya sa salamin, may nakita kasi siyang kakaibang nilalang, basag ang ibabang bahagi ng salamin. Isang beses lang niyang binaril ang salamin dahil napagtanto niya agad na sarili lang pala niya ang nakita niyang refleksyon sa salamin. Ang dumi naman kasi ng mukha niya na ewan niya kung saan niya nakuha, maalikabok naman kasi ang lugar na ito. Ang dami din spiderweb na wala naman spider kaya puno ng spiderweb ang ulo niya. Napagkamalan tuloy niya na kakaibang espiritu ang sarili niya. Maya-maya lang, napalingon siya nang bumukas ang isang closet. Parang may nakatago dito. Lumabas ka bago kita paputukan. Aniya sa nakatago sa loob ng closet. Itinutok niya ang baril dito. Isa, dalawa talagang kakalabitin ko ang gatilyo nitong baril ko pag hindi ka palalabas ngayon din. At lumabas ang kakaibang nilalang, hindi siya sigurado kung naka-costume ito o talagang hindi ito tao. Anong nilalang ito kung hindi ito tao? Ako si Boogeyman. Matakot ka sa akin, anito? Boogeyman. Buweset ka. Ikaw pala si Boogeyman. Ikaw pala ang ginagawang panakot ng mommy at daddy ko sa akin nung bata ako. Takot naman ako kahit hindi ko alam ang hitsura mo. Kaya ngayon, magbabayad ka, itinutok niya dito ang baril dahilan para mapatakbo ito. Sinundan niya ito pero napahinto siya nang sumalubong sa kanya ang dalawang tao na naglalakad na parang zombie, napakaputi ng mga mukha ng mga ito at duguan pa. Buweset, pinagluloko ba siya ng lugar na ito? Ipaparade talaga niya ang lugar na ito. Hindi mga masasamang espiritu ang nagpupugad sa lugar na ito kundi mga adik yata. Tigil-tigilan niyo ako sa mga kalokohan niyo kung ayaw niyong ma-double dead mga zombie kayo. Naiirita niyang sabi sa mga ito at isa-isa niyang itinutok ang baril sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ng mga ito at tumakbo din. Hindi na siya nagpapakagod pa para sundan ang mga adik na yon. Kailangan na niyang mahanap si Crystal. Sa kabilang banda, medyo tahimik na kaya napagpasyahan naman ni Crystal na lumabas na mula sa kwartong pinagtataguan niya.
Pinalinggan niya ang mga mata, hindi na niya nakita si Dracula. Lumabas siya mula sa kwarto, kailangan niyang mahanap ang daan palabas dito. Kung gusto niyang mahanap ang labasan, dapat papunta siya sa ibaba at hindi sa itaas. Nakakita siya ng hagdanan, kaya napagpasyahan niyang bumaba pero hindi pa man siya tuluyan nakababa. May paakyat na isang white lady na pasalubong sa kanya. Kinalma niya ang sarili, hindi siya dapat magpadala sa takot. Hindi pala lumulutang ang mga white lady. Nagkatitigan sila nito. At bigla itong napatakbo. Muntikan pa itong nahulog sa hagdanan. Nanlaki ang mga mata niya. Takot ang isang white lady sa kapwa white lady. Napailing siya at nagpatuloy siya sa paghakbang. Ano kaya ang mangyayari pag makasalubong niya ang ama niya? Matatakot kaya ito, sa kanya? O makikilala siya nito? Tuluyan na siyang nakababa, marami pa rin siyang nakikitang kwarto, susubukan niyang hanapin sa floor na ito ang daan palabas. Naglalakad siya, maingat ang bawat kilos niya. Hindi niya alam kung ano pa ang mga makikita niya o baka makasalubong niya ang ama niya. Kaya kailangan niyang mag-ingat, buntis pa naman siya. Pero napahinto siya bigla nang nakita ang Dracula na nakita niya kanina, nagkatinginan sila nito. Maya-maya lang, ngumisi ito sa kanya. Bakit kaya ang gwapo ng mga Dracula sa movie pero itong kaharap niya ngayon, ang pangit, sobrang nakakatakot. Ngumisi ito. Pantay at mapuputi ang mga ngipin nito. Pero mas lalo siyang natatakot sa mukha nito kaya kinuha niya ang flower vase na nakita niya at ibinato niya ito sa Dracula, nakaiwas ito. Tumakbo siya, sinundan naman siya nito. Kung ano't anong mahahawakan niya ang ibinabato niya dito. Nakasunod pa rin ito sa kanya. Nagsasalita ito pero parang bingi siya dahil sa takot. Ang gusto lang niya ay makawala siya mula kay Dracula. Pero napaurong siya ng pasalubong sa kanya ang ama niya. Kalalabas lang nito sa isang kwarto na parang hinahanap talaga siya. Napatingin ito sa kanya. Anong gagawin niya? Pinalilibutan siya ng mga masamang nilalang na may balak na masama sa kanya. Sigurado ka ba dito sa ginagawa natin? Baka magalit si Boss Harvey dahil sabi niya lookout lang tayo. Ang sabi ni Helena kay Brill. Pagkatapos ng 15 minutes ay napagpasyahan ni Brill na sumunod kina Harvey at Gray, sumama siya dito dahil sa natatakot siyang maiwan sa labas. Sa loob ng 15 minutes, 5 tao siguro ang napatulog ni Brill, pati mga ngahoy ay hindi pinalalampas nito. Pagkatapos nilang tumawag ng backup, pumasok naman sila dito. Nakatago siya sa likod ni Brill habang maingat naman ang kilos nito at nakahawak ito sa baril nito, nakahanda ito kung may biglang susulpat na kalaban. Isa-isa nilang binuksan ang mga kwartong nadaanan nila pero hindi nila nakita kahit isa man kina Harvey at Gray, o ang asawa ni Gray na siyang ililigtas nila. Kung ano't ano lang ang nakikita nila. Mukhang may multo talaga sa lugar na ito. He's not a boss of me, madiin na sabi Brill. I will tell that to him, asshole. Bakit ka ba sumama sa akin? Sana nagpaiwan ka na lang sa labas. You need me Brill, takot ka pa naman sa mga multo at sa mga napatigil siya sa pagsasalita nang bigla siyang hinayla ni Brill patago sa isang sulok. At nanlaki ang mga mata niya nang nakita kung ano ang sasalubong sa kanila. Brill humigpit ang hawak niya sa braso nito. Ano ba? Tila naiirita nitong sabi. Brill bakit hindi ka makatingin? Natatakot ka siguro no? Anong natatakot ang sinasabi mo? Wala akong kinatatakutan. Bakit parang tumatayo ang mga balahibo mo dyan? It's not. Tanggi nito. Nabasa mo ba na kahit tirek na tirek ang araw, lumalabas pa rin ang mga masasamang espiritu? Hindi. Nanginginig siya sa takot. Pakiramdam niya natatakot din si Brill, ayaw lang nitong aminin sa kanya na natatakot din ito. Ang nakita kasi nila ay isang Dracula. Ito ang hitsura ng mga Dracula sa movie, at isang white lady, naghahabulan ang dalawa. Binabato ng white lady ng kung anong mahahawakan nito ang Dracula, habang umiwas-iwas naman ang Dracula. Sa tingin mo, anong nangyayari sa kanila? May LQ ba sila? Tanong niya kay Brill. Hindi ko alam. Lumabas ka kaya at tanungin mo. Walang hiya ka talaga Brill. Napaka-gentleman mo talaga kung baliktarin ito. Ikaw ang lalaki. You are my husband. You are supposed to protect me. Ano? Hindi ako nag-aasawa para may protektahan. Lamunin ka sana ni Dracula, naiirita niyang sambit. Alam mo hindi naman totoo ang mga iyan, mga tao lang yan na naka-costume. Halata naman diba?
At saka, tignan mo naman, hindi naman powerful ang mga iyan. Kung totoong vampira at white lady ang mga iyan, dapat lumulutang na ang mga iyan. Malay mo trip lang. Naglalambingan. Tao nga ang mga iyan. Kung tao ang mga iyan, bakit tayo nagtatago? Hindi pwedeng may makakita sa atin. Ewan ko kung ano ang lugar na ito at kung ano ang nangyayari sa lugar na ito. Ang gagawin lang natin ay ang misyon natin, is that to save Gray's wife. Hayaan mo ang mga baliw na iyan na naghahabulan. Ang sabihin mo takot ka lang kaya pinaniwala mo ang sarili mo na, wala akong kinatatakutan, Helena. Binuksan ni Brill ang pinto ng kwartong malapit sa kanila. Pero bigla itong napasigaw ng isang skeleton ang sumalubong sa kanila at agad na sinalakay nito si Brill. Tumalon kasi ito bigla, natambo si Brill at ngayon pinasadahan nito ang lalaki, habang nakatingin lang siya kay Brill, hindi niya alam kung paano tulungan si Brill. Helena, ano bang hinihintay mo? Barilin mo ang nilalang na ito. Kill this creature, sigaw ni Brill sa kanya. Ayaw ko, natatakot ako, nanginginig niyang sabi. What the galit na sambit ni Brill nang napagtanto nito na isa lang palang human skeleton model, sa madaling salita, isang mannequin lang pala ang skeleton na kinalaban nito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya dito o hindi, pero pinili na rin niya ang tumawa ng malakas nang tumulim ang titig ni Brill sa kanya. Samantala, napatigil sa pagtakbo si Christel nang nakasalubong niya ang ama niya. Masyado siyang kinakabahan, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pasalubong sa kanya ang ama niya, habang nakasunod naman sa kanya si Dracula. Pero mas pinili niyang kumalma, hindi siya nagpahalata sa ama niya na siya ang makakasalubong nito. Pero bakit parang hindi man lamang ito natatakot? Impossible naman na hindi siya nakita nito. Dito nakatira ang ama niya, baka sanay na itong makakita ng multo kaya hindi na ito natatakot. Hindi man lamang siya pinapansin ng ama niya, baka nagkunwari lang itong walang nakita. Ganyan pala dapat ang ginagawa pag may nakitang multo, ang magkunwari na walang nakita. Nakahinga siya ng maluwag nang nilampasan lang siya ng ama niya. Mukhang malaki talaga ang pag-asa niya na makalabas sa lugar na ito, hindi na niya nakikilala ang ama niya. Ang problema na lang niya ay ang mga multo sa lugar na ito lalo na ang pangit na si Dracula. Speaking of Dracula, takot na naman siya nang naabutan na siya nito at nasa tabi na nga niya ito. Pinapakiramdaman niya ito, hindi siya tumitingin dito, nagkukunwari siyang hindi ito nakita na tulad ng ginawa ng ama niya. Paimpol siyang lumingon sa ama niya. Nang tuluyan na itong nakalayo at hindi na ito nakita ng mga mata niya, pabigla siyang napatakbo na naman para takasan si Dracula, pero hinabol na naman siya nito. Christel, sandali lang. Hintayin mo ako. Huwag kang takbo na takbo, baka mapaano pa ang baby nating dalawa. Napatigil siya sa pagtakbo sa narinig. Saka siya napaharap dito. Tumigil din ito sa pagtakbo ng 1 metro na lang ang pagitan nilang dalawa. Habol nila pareho ang paghinga nila. G. Gray. Laking mata niyang sambit pagkatapos niyang titigan ng 1 minuto ang mukha nito sa ilalim ng pangit na make-up nito. Yes, it's me, ngumisi pa ito. Walang hiya ka Gray, ikaw lang pala itong nananakot sa akin kanina pa. Bakit hindi ka nalang nagpakilala sa akin ha? Naiinis na sabi niya dito. Pinagod pa siya nito sa katitakbo. I tried to talk to you pero hindi mo ako pinakinggan. Kung ano't ano ang ibinabato mo sa akin. Bakit kanina, hindi ka man lang nagsasalita? Hinintay mo pa na tumakbo ako muli. Akala ko nandyan pa ang ama mo sa likod natin. Kilala mo ang ama ko, oo. Nakita ko sa picture. Diba, yung ang ama mo? Isang tangulang ang sinagot niya dito. Nakapagtataka na hindi man lamang natakot sa ating dalawa ang ama mo. Aniya, sanay na siyang makakita ng kung ano't anong nilalang sa lugar na ito kaya hindi na siya natatakot, binabaliwala na lang niya. Sinabi niya sa'yo, kunot noo na tanong nito. Sinabi hindi. Teka lang, bakit ba ganyan ang suot mo? Ikaw, bakit ganyan ang suot mo? Hindi na niya ito sinagot. Napasimangot siya. Bakit ganyan ang hitsura mo? Hindi ka ba masaya na makita ako, baby? Bakit ka ba nandito ha? Doon ka na sa Margaret mo. Ngayon na alam mo na ang tunay na pinagmulan ko, sigurado ako na hindi mo na ako mamahalin at maghahanap ka na ng iba na mas bagay sa'yo. Hindi mo naman ako totoong mahal, hindi niya napigilan sambit. Naalala niya ang sinabi ng ama niya nang nakita niya si Gray. Ano? Where do you get that, ideya Christel? Nandito ako.
Hindi pa ba sapat ito para mapatunayan ko sa'yo na mahal kita? Kung ano man ang nakita mo, mali ang iniisip mo. I didn't cheat on you. I always faithful to you kahit nung nasa UK ka pa. Kahit pa hindi ko alam kung babalikan mo pa ako. Masyado lang mataas ang pride ko at alam kong mali yun. Sana ibinaba ko ang pride, matagal na sana tayong magkasama. Pero ngayon, hindi ko hahayaan na may hadlang sa ating dalawa at magkakahiwalay na naman tayo. At wala kong pakialam kahit ang ama mo pa ang pinakamasamang tao sa mundo, ang mahalaga lang sa akin ay ikaw. Ikaw at ang mga anak natin, anito habang nakatingin sa mga mata niya'y, nag-init ang bawat sulok ng mga mata niya. I love you, Christel. I always have. I always will. Walang makapagbabago. Tuluyan na patulo ang luha niya pero pinunasan din ito agad. Saka hinawakan nito ang kamay niya. Let's go. Kailangan na natin makaalis dito. Samantala, sino kayo? Sabihin niyo kung anong klaseng nilalang kayo. Ani ni Harvey sa tatlong babae na nakita niya na nasa loob ng isang selda. Magsalita na kayo bago ko basagin yang ulo niyo. Sa dami ng mga nakasalubong niya na iba't ibang nilalang. Hindi na niya alam kung ano ang tao at kung ano ang mukha lang tao. My God, what the hell are you talking about? Ani ng isang babae. We're friends, nandito kami para sana mag-ghost hunting pero may kung ano't ano kaming nakikita. Nawalan kami ng malay at nagising na lang kami sa nasa loob na kami ng selda na ito. Ani pa ng isa, we don't know what to do. Sabi nung lalaki na nagdala sa amin dito. Gagawin daw niya kaming alay sa mga kaibigan niyang multo dito. Kunot noo siya, pasensya na, akala ko multo kayo. Palabasin mo kami dito, later pag nandyan na ang mga kasamahan ko. Anyway, may ibang babae pa ba kayong nakasama dito? Nagkatinginan ang tatlo. Wala, pero naririnig ko na galit yung lalaki, natakasan daw kasi siya. Kinuha nga niya ang dalawang pitbull niya. Pitbull. Tumango ang tatlo. Babalikan ko kayo. Mas makakabuti na dito muna kayo baka gawin pa kayong pagkain ng pitbull. Agad siyang umalis, babalik siya sa kung saan siya nanggaling. Baka masyadong mapanganib ang sinasabing pitbull ng mga babaeng nakita niya. Nanganganib ang buhay ni Gray at ni Christel, kung totoong nakatakas nga ito. Kailangan niyang mahanap si Christel. Bakit ba kasi pumunta silang dalawa ni Gray sa lugar na ito na wala man lamang silang komunikasyon? Pero sinabi niya kina Helena at Brill na magpadala ng mensahe sa kanya kung nakalabas na si Gray at kasama nito si Christel. Meron code that only them trained secret agent ang nakakabasa at ito lang ang mensahe na pwedeng ipadala sa kanya ni Brill. At wala pa siyang naririnig kina Brill at Hanela. Back to Gray at Christel. Akala nyo ba talaga na maloloko nyo ako at matatakasan nyo ako? Sabay silang napalingon ni Gray sa nagsasalita. At nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Ang ama niya, may dala itong dalawang aso na sa tingin niya pitbull, nakatali pareho ang mga ito. Parehong itim ang balabiho ng mga ito at matalim ang titig ng mga ito sa kanilang dalawa ni Gray na parang gustong-gusto na silang kainin. Hindi sila makakilos ni Gray. Ngumisi ang ama niya. Oops! Hindi ko sinasadya. Nakawala na lang, ani ng ama niya nang binitawan nito ang tali na dalawang pitbull. Bye! Bye! Sweet na nen, salamat sa mga readers at namigay ng Moon Ticket. God bless sa inyo. May ihahabol pa ako later. Maghahanap pa ako ng signal. Tumatakbo sina Gray at Christel, hinahabol silang dalawa ng dalawang pitbull na pinakawalan ng ama ni Christel. Kailangan nating makahanap ng paraan kung paano makatakas dito, Gray. Si Christel, nanginginig ang boses niya sa takot. Don't worry, hindi kita pababayaan, si Gray. Hinayla nito si Christel patago sa isang sulok habang inaasintado niya ang pitbull pero hindi niya ito nataman dahil sa bilis ng takbo nito. Hindi din siya sanay na bumaril sa mga gumagalaw. Natuto siyang bumaril sa shooting range at hindi naman gumagalaw ang mga target doon. Ilang beses pang tina-target ni Gray ang isang pitbull na nakita nila ngayon, ang isa hindi nila alam kung nasaan ito. This is useless, frustrated na sabi ni Gray. Dito ka lang. Akmang lalabas si Gray sa pinagtaguan nito nang pinigilan ito ni Christel. Where are you going? The leash of that pitbull is still on. Kailangan ko lang makahanap ng paraan para maitali ko ang aso na yan sa railings. Pero Gray, nag-alala si Christel dito.
We have to do this, Christel, para makatakas tayo dito. Hindi pwedeng magtatago na lang tayo dito. I wanted to help, just tell me what to do. No, please Gray, I am fine. Our baby's fine. Sabi ng doktor sa akin, mahigpit ang kapit ng babies natin, at saka sanay naman ako sa workout kaya para lang workout ito, nakikiusap ang tinig ni Christel kay Gray. Fine. Pag nahawakan ko na ang leash ng pitbull, distract it para maitali ko ito. Tumango siya. Gray grabbed the opportunity, habang hindi pa siya nakita ng pitbull, he grabs the leash of the dog. Galit itong hinarap siya. He took the opportunity, binaril niya ang aso at natama niya ang isang paa nito. Mas may lakas na siya kaya nahila niya ito pero gusto pa rin itong lumaban. Christel, on the hand, find a way to distract the dog. Gamit ang isang mataas na stick, nilalaro niya ang tiyan ng aso. Hindi naman siya maabutan nito. Gamit ang lakas ni Gray, nahilangan nito ang pitbull palapit sa railings at naitali niya ito. Nahihirapan siya na gawin ito pero nagawa pa rin naman niya ang plano. Pilit na kumawala ang aso mula sa pagkakatali nito pero mahigpit ang pagkakatali ni Gray dito kaya wala itong magawa kundi ang tumahol na lang na parang humihingi ng tulong sa isa pang pitbull. Nakahinga na sana sila nang bigla naman dumating ang isa pang pitbull at galit na galit itong nakatingin sa kanila. Tumakbo na naman silang dalawa. They dash through a doorway into another room, slamming the door behind them. The pitbull crashes against it, barking furiously. They push a heavy cabinet against the door, buying themselves a few precious seconds. I lost my gun. Nabitawan ko ito kanina, ani ni Gray kay Christel. Pwede sana niyang gamitin yun para barilin ang isa pang pitbull na tulad sa ginawa niya kanina sa isa. At baka magawan din niya ng paraan para matali ito. Kailangan nating makalabas dito. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Gray scans the room, spotting a window from other side where the door is. It's broken, shards of glass still jutting out, but it might be their only escape. The window. Come on, I'll boost you up, aniya kay Christel. Natatakot ako Gray, baka may multo sa paglabas ko. Walang multo Christel. Come on, don't be afraid. I am here. Kumalma si Christel. Hindi siya dapat magpapatalo sa takot niya kung gusto niyang makalabas sa lugar na ito. Gray clasps his hands together, creating a makeshift step. Christel places her foot in his hands, and he lifts her towards the window. Okay, I'm through. Your turn. Ani ni Christel nang nakalabas na siya mula sa bintana. Sa kabilang side ito dahil wala ang pintuan kung saan nakabantay sa kanila ang aso. Sumunod naman si Gray sa kanya. Hindi ito masyadong nahihirapan at nakalabas agad ito sa bintana. Nakakita sila ng hallway, dumaan sila dito pero napasigaw sila sa pagkabigla dahil sa sumalubong sa kanila. Isang zombie at isang witch. Pero tulad nilang dalawa, napasigaw din ang mga ito. Wait, sino kayo? Si Gray ang unang nakabawi sa pagkabigla. What the? Ikaw ba yan Gray at itong kasama mo ay ang asawa mo? Tanong ng zombie. B. Brill and H. Helena. Si Gray. Oo, kami ito. Walang hiya kayo. Kanina nyo pa ako tinatakot. Kayo lang pala yan, ang witch. Bakit ba kayo nakasuot ng white lady at vampire costume? Kayo. Bakit kayo nagkaganyan? Tanong na rin niya sa mga ito kahit pa hindi niya kilala ang dalawa. Mukhang kasama ni Gray ang mga ito sa pagliligtas sa kanya. To blend into the monster, si Brill. We need to become a monster too. Later, may narinig silang tahol ng aso na mukhang palapit sa kanila. Ano yun? Si Helena na takot na naman. Sabi ko na nga ba may totoong multo sa lugar na ito? Ganito ang tahol ng mga aso pag makakita ng totoong multo. What the F***? Bakit may pitbull dito? Si Brill nang lumabas na ang malaking pitbull at nakaharap na ito sa kanilang apat. That dog is chasing us, si Christel. Huminga ng malalim si Brill. Helena and I will take care of that dog. You two keep moving. Buntis pa naman ang asawa mo, si Brill kay Gray. Are you sure? Si Gray sa naninigurong tinig. Yeah, go. We've got this. Ano? Si Helena, laking mata. Bahala ka dyan Brill, sasama ako sa kanila.
We're husband and wife. We should help each other, Helena. Ang usapan natin, magkasama lang tayong dalawa sa ginhawa, hindi sa hirap. Sa sarap lang at hindi sa sakit. Kaya bahala ka dyan, Brill. Payag ako na maging alipin mo ng 1 linggo pagtutulungan mo ako sa aso ito. Really? Pag-isipan ko muna, a few seconds later. Tuldok. Fine. Kawawa ka naman kung may 1 ka dito. Lucky charm mo pa naman ako. Okay guys, umalis ka kayo. Carney na ang bahala nitong kamag-anak ni Helena, si Brill. Kunot-noo siya. Mag-asawa ba talaga ang mga ito? Hinayla na siya ni Gray para umalis. Okay. Ingat kayo guys, ang sinabi lang ni Gray sa mga ito, habang tumatakbo ito nahila siya kaya napatakbo na rin siya. Are you sure na okay lang kung iwanan natin sila? Baka mapaano pa sila Gray. Nag-alala siya sa dalawa. It's fine, Christel. Believe me when I say that Bryl's abilities are much better than me. He undergoes a lot of training na mas dangerous pa kaysa Pitbull. And Helena, may skills din siya. Kaya wag kang mag-alala sa dalawang iyon. They are fine. Alam nila ang gagawin nila. Christel and Gray continue to sprint through the corridors, their breaths ragged and hurried. The sound of Bryl's confrontation with the Pitbull fades behind them. Malapit na tayong makalabas Christel, ani ni Gray sa kanya. Nandito pala sa medyo itaas na bahagi ang labasan. Oo, dito kami dumaan ni Harvey kanina. Si Harvey. Nandito din siya. Yes. And don't worry of that man. He is skilled enough to protect himself. They turn another corner and come to an abrupt stop. Standing in front of them, blocking their path, is Christel's father, a menacing figure holding a gun. Going somewhere? Nakangising tanong nito. Pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na kami, si Christel. Bakit mo ba ito ginagawa? Akala ko ba anak mo ako? Bakit ba gustong-gusto mo na pahirapan ako? I don't need to explain myself, ang ama ni Christel. At ngumisi na naman ito muli, para itong baliw sa paningin niya. You thought you could escape. Think again. Gray steps protectively in front of Christel, his fists clenched. Padaanin mo kami, galit na sabi ni Gray. Christel's father raises the gun, aiming it at Gray. Without hesitation, Gray charges at him, initiating a brutal hand-to-hand struggle. The gun is knocked from Christel's father's hand and skids across the floor. Tumakbo ka na Christel. No Gray. Tulong-luhang sumigaw si Christel. Gray and Christel's father grapple fiercely, exchanging blows. In the chaos, they move closer to the edge of the lighthouse. With a powerful shove, Christel's father sends Gray over the edge. Christel's scream pierces the air as she watches Gray fall. Sa ibaba nito ay ang bangin na diretsyo sa tubig dagat. Parang kumawala ang kaluluwa ni Christel sa katawan sa nakita. Gusto niyang ipikit ang mga mata para paniwalain ang sarili na nanaginip lang siya at hindi totoong nahulog si Gray. Gray! No! No! Sigaw niya, puno ng hinagpis. Devastated, tears streaming down her face, Christel's sorrow turns into rage. She spots the gun on the ground and lunges for it. Christel's father, caught off guard, takes a step back. Wala kang lakas ng loob, ani ng ama niya sa kanya. Christel grips the gun tightly, her hands shaking but her resolve firm. She raises it, aiming directly at her father. Hindi mo ako kilala. Hindi kita mapapatawad. Papatayin din kita. Galit na sabi niya dito habang puno ng luha ang mga mata niya. Pero bago pa niya nakalabit ang gatilyo ng baril na hawak niya, natumba na ang ama niya. May bumaril dito. Napatingin siya sa kung sino ang gumawa nito. Harvey. Tulong luha siya. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya nito. Si Gray. Si Gray. Harvey. Umiiyak niyang sabi. She drops the gun, her hands trembling. Her eyes are fixed on the edge where Gray fell, tears streaming down her face. Kumawala siya mula kay Harvey kalaunan. She rushes to the edge, looking down with desperate hope. Gray! Gray! Sigaw niya sa pangalan nito. Hindi ko na naman mapigilan ang luha ko at damaloy na naman ang mga ito sa mukha ko.
Nandito na naman ako sa lugar na parang pinigilan ko ang hininga habang nakatingin kay Gray na nahulog mula dito papunta sa malalim na bangin na diretsyo sa tubig dagat. Alam ko naman na impossible na mabubuhay pa ang kahit sino na nahuhulog dito. Pero ngayon, umaasa pa rin ako. Gusto ko pa rin umasa na makikita pa si Gray na ligtas pero sa bawat pag-ikot ng orasan mas lalo akong nawawalan ng pag-asa. Napahaplos ako sa tiyan ko. Kung hindi lang dahil sa buntis ako at sa mga anak naming dalawa ni Gray, baka tumalo na rin ako mula dito para sundan lang si Gray kung nasaan man siya ngayon. Gray. Para akong baliw na tinatawag na naman ang pangalan ni Gray. Para akong tino-torture pero kailangan kong mabuhay. Gray, please, bumalik ka na sa akin, sa amin ng mga anak ko. Nakikiusap ako Gray. Umahan ka sa dagat para sa akin at sa mga anak natin. Kailangan kita Gray, umiiyak kong sambit. Parang isang butas na gripo at walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko. Paano na ako? Paano na kami ng mga anak natin? Nangako ka Gray na hindi na tayo magkakahiwalay pa. Na mabubuo na ang pamilya nating dalawa. Pero bakit iniwan mo ako? Please, bumalik ka Gray. Bumalik ka na sa amin, napaupo na ako sa sahig dahil nanghihina na ako. Naninikip ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay parang may inalis sa katawan ko kaya naging inutil ako mula nung nawala si Gray at hanggang ngayon hindi pa rin ito nakita. Halos nil-eyebot na ng mga naghahanap kay Gray ang buong lugar at buong dagat pati na ang mga lugar na pwedeng pagdalhan ng alon dito pero hindi pa rin nakita si Gray. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pinilit kong magpakatatag pero nawawalan ako ng lakas sa bawat lumilipas na oras. Tuloy-tuloy lang ang pagluha ko. I wanted to lessen the pain that weight in my chest sa pamamagitan ng pag-iyak pero hindi man lamang nabawasan ang sakit na naramdaman ko. It's too painful na parang may nilikha na malaking sugat sa puso ko at humahapdi ito ng sobra. Christel, nandito ka lang pala, napatingin ako sa nagsasalita. Nakita ang ina ko. Kanina pa kita hinahanap. Sabi ko nga ba, hindi ka na dapat surmasama pa dito. Mas lalo mo lang maramdaman ang sakit, mabilis na lumapit sa akin ang ina ko. Kailangan kong sumama dito, baka babalikan ako ni Gray dito. Umiiyak kong sabi. Si Gray nangako siya sa akin. Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Babalikan niya ako. Babalikan niya kami ng mga anak ko, humahagulhol na sabi ko sa ina ko. O anak, niyakap niya ako. Hinahaplos niya ang buhok ko. Hindi ko alam kung paano pagaanan ang loob mo. Alam kong nasasaktan ka pero please alam mong hindi makakabuti sa'yo ang laging ganito. Sabi ng doktor bawal kang ma-stress dahil makakasama ito sa mga ipinagbubuntis mo. I am going to have a triplet again mom. Triplet na naman ang magiging supling naming dalawa ni Gray. Alam mo bang pangarap niya ang magkaroon ng 4 sets of triplets, ngayon nasa 2 set pa lang kami. Kailangan niyang bumalik. Paano ko pa maibigay sa kanya ang gusto niya kung wala na siya? Kung hindi na siya babalik. Kailangan niyang bumalik. Kailangan ko si Gray, mangiyak-ngiyak kong sabi. Mas lalong hinigpitan ng ina ko ang yakap niya sa akin. Sobrang naninikip ang dibdib ko na parang kinakapos ako sa paghinga dahil sa pag-iiyak ko. Maya-maya lang, ay nilalayan na ako ng ina ko para makaalis na sa lighthouse. Marami pa rin ang naghahanap kay Gray at pabalik-balik kami sa lugar kung saan siya nawawala. Umaasa kami na dito din namin siya makikita. Kasama namin ang ilang mga kamag-anak ni Gray lalo na ang mga malalapit niyang mga pinsan, pati na ang mga magulang at mga kapatid ni Gray. Umuwi pa sa Pilipinas ang Kuya King ni Gray pati na ang asawa nito na para kay Gray ay ate niya, dahil lumaki naman talaga silang magkakapatid na inakala na kapatid nila ito. Nandito din si Harvey at ang dalawang kasama nito na para iligtas ako na sina Brill at Helena. At ilang pa sa mga kakilala na hindi ko na kayang isa-isahin pa. Ang hindi ko lang nakikita mula nung nawala si Gray ay ang close na pinsan nitong si Shachar. Nawawala din kasi ito nang na-approve na ang annulment nito at walang nakakaalam kung nasaan ito. Nag-iwan lang daw ito ng maikling mensahe sa mga magulang nito at yun ay wag itong hanapin. Humakbang palapit sa akin ang ina ni Gray nang nakita ako nito na akay ng ina ko. Are you okay, Iha? Tanong nito sa akin. Doon ka muna sa tent magpahinga. Hindi makakabuti sa'yo ang mapagod. Napatulo na naman ang luha ko. Hinawakan ng ina ni Gray ang kamay ko.
Masyado din masakit sa akin ang pangyayaring ito, ang pagkawala ng bunso ko. Pero alam kong mas nasasaktan ka, kailangan mong magpakatatag Christel, maliban sa buntis ka, alam mong ikaw lang ang mas masasandala ng mga anak nyo oras na malaman nila ang nangyari sa ama nila. Isa pa ito sa pinuproblema ko. Hindi pa alam ng triplets ang nangyari sa daddy nila. Hindi ko kayang sabihin, ayaw kong makitang umiiyak sila. Ayaw kong makitang nasasaktan sila ng sobra. Kaya nahihirapan ako dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila ang nangyari. Kailangan kong maging masaya sa harapan ng mga anak ko, wag lang nilang mahalata na nagsisinunggaling ako at ang hirap magkunwari sa harapan ng mga anak ko. Para akong nanunood ng isang nakakaiyak na pelikula pero hindi ako dapat umiyak, kailangan kong tumawa. Napakahirap gawin ang ganito. Ang tumawa kahit walang nakakatawa. Ang maging masaya kahit parang sinasaksak ang puso ko sa sakit. Lagi nilang hinahanap ang ama nila. Ang sabi ko sa kanila ay nasa ibang bansa lang ito para sa isang trabaho, pero hanggang kailan ko magagamit ang kasinunggalingan ito sa mga anak ko? Hanggang kailan ako magsisinunggaling sa kanila, wag lang silang masaktan? Halos hindi ko may hakbang ang mga paa ko papasok sa morgue na pinuntahan namin. May isang patay na pateng daw kasi ang nakita sa dalampasigan na malapit lang sa lighthouse kung saan nahulog si Gray. May nakita daw mga buto ng tao, palatandaan na may nakain itong tao. Ayaw man tanggapin ang isip ko pero kailangan kong makasigurado na hindi si Gray ang nakita sa katawan ng painting. Hindi si Gray ito. Hindi kayo pwedeng pumasok, hindi nyo naman makikilala ang biktima kasi buto-buto na ito. Kasalukuyan pang pinag-aaralan ng forensic ang mga nakuhang buto at kunan ng DNA ito. Ang sabi sa amin ng isang pulis na nag-iimbestiga sa pakilanlan ng biktima. Pero may ipapakita ako sa inyo ng ilang bagay mula sa loob ng painting na pwedeng pagmamay-ari ng biktima. Baka galing sa nawawala niyong kamag-anak ang mga bagay na ito. May ipinapakita nga sa amin ang polis, walang pagmamay-ari si Gray sa mga nakita ko pero napatingin na lang ako sa ina ni Gray nang bigla itong napahagulhol sa pag-iyak. Bakit? Tanong ng ama ni Gray dito. Si Gray ang anak natin. Si Gray ang sinabi nito kaya nabuhay ang kaba ko. Ang singsing na yan. Anito sabay turo sa isang napakagandang singsing, na sa tingin ko, isang engagement ring. Ako ang nagdisenyo ng singsing na yan. Ibinigay ko yan kay Gray nung araw na nawala si Christel. He just waited for that ring para sa inihanda niyang proposal para sa'yo Christel. Parang paulit-ulit na pinipiga ang puso ko sa narinig. Agad na napatulo ang luha ko at napatingin ako muli sa singsing. Hanggang sa tuluyang nagdilim ang paningin ko. Ang daya mo Gray. Hindi mo naman tinupad ang pangako mo. Sabi mo hindi na tayo magkakahiwalay pa pero bakit iniwan mo ako? 5 taon tayong nagkalayo, 5 taon kang hindi namin nakakasama ng mga anak natin pero iniwan mo agad kami. Layak na iyak ang triplet lalo na sina Alicia at Zahara, hanggang ngayon, hindi pa rin nila kayang tanggapin na wala ka na. Pati na ako, hindi ko kayang tanggapin na wala ka na Gray. At ewan ko kung kailan ko matatanggap ang pagkawala mo. Naluluha kong sabi habang nakatingin sa kabaong na tanging mga buto lamang ni Gray ang laman. Kahit hindi pa lumalabas ang DNA test ng forensic pero inangkin na ng mga magulang ni Gray na si Gray ito. Hindi lang kasi ang singsing ni Gray ang nakitang gamit ni Gray sa loob ng katawan ng painting. Pati na sapatos, relo at pitaka ni Gray ay nakita sa loob ng katawan ng painting at hanggang ngayon, hindi pa rin nakita si Gray sa mga naghahanap dito. Pinunasan ko ang luha ko pero napatulo na naman ito. I was waited for your proposal pero hindi na pala mangyayari iyon kahit pasuot ko na ang singsing na pinagawa mo sa mami mo. At habang buhay ko itong susuotin. I paused dahil parang kinakapos ako ng hininga. Napakasakit. Ang dami natin pangarap na magkasama pero hindi na matutupad ang mga iyon. Meron na tayong second set of triplets, paano pa mangyari ang sinasabi mong 4 sets of triplet kung wala ka na? Buong akala ko, magkasama na tayo hanggang dulo pero hindi pala, dahil iniwan mo ako Gray. Iniwan mo kami agad ng mga anak natin. Masakit pero kailangan kitang pakawalan at tatanggapin ko na lang na manatili ka na lang sa alaala ko para maging masaya ka sa pupuntahan mo. Ipinikit ko ang mga mata ko, parang isang pelikula na nag-flashback sa alaala ko ang mga nakaraan naming dalawa ni Gray, mula nung una ko siyang nakita, na love at first sight ako sa kanya.
He was my first kiss, my first love and my first of everything even Hirtosh. Naalala ko nung ikinasal kami, nasasaktan ako pero masaya pa rin ako dahil asawa ko na siya. Pinangako ko sa sarili ko noon na hindi ko siya susukuan pero dumating ako sa punto na sumuko na rin ako at pinakawalan ko siya. Nakalimutan ko man siya pero natutunan ko pa rin siyang mahalin muli. Dahil kahit kailanman, hindi siya kinalimutan ng puso ko. Pinakawalan kita noon para magiging masaya ka, at ngayon kailangan kitang pakawalan muli sa ibang dahilan. Ang sakit, napakasakit dahil kahit ayaw ko, kailangan na kitang tuluyang pakawalan. Goodbye Gray, tulong luha kong sambit.